Magandang hapon po sa ating lahat. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at muli po nating basahin yung verses 28 and 29 lang po nung binasa natin kanina sa scriptural reading po. Hebrews chapter 12, verses 28 to 29. At babasahin ko po ito sa ESV translation. Sige po. Sabi dito ng author, therefore, conclusion statement po ito. Let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Sumandali po tayong manalangin. O dakilang Diyos na karapat-dapat na sambahin, gaya ng sinabi ng manunulat sa Book of Hebrews, pagsasaluhan po namin ang inyong salita. Samahan po ng nawa ng banal na spirito ang inyong mga ngaral na maipahayag ang inyong katotohanan, maituro kung ano ang nais nyong ipakita sa amin sa pamamagitan ng author ng Hebrews, Panginoon. Naway samahan niyo po kami at bigyan niyo kami ng kalakasan na magkaroon ng tenga na handang yumuko at makinig sa inyong salita. At the same time, wag din naming isipin na ang mensahe ay para sa ibang tao. Hindi ito'y para sa amin, personally. Hubugin niyo kami sa mapagpakumbabang puso at the same time, alerto na handang tanggapin ang iyong katotohanan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming pagsasaluhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. So, medyo kung babasahin niyo yung Book of Hebrews na yan, from 18 to 27, parang loaded. Sobrang loaded. Actually, sobrang loaded niya. Pero nais kong umpisahan yung pangangaral dun sa open na maririnig natin kapag may pangangaral sa Book of Hebrews na yung tema ng librong ito ay patungkol sa manunulat na kung saan binibigyan ng persuasion o ng encouragement yung mga Hudyong mananampalataya na gustong bumalik doon sa kanilang lumang religion, yung Old Testament o yung Mosaic Covenant, dahil sa persecution na nararanasan nila sa kanilang pananampalataya. At yung alam natin or marami sa atin ang may alam ng pinaka-convincing point o yung pinaka-main argument ng author is yung supremacy ni Christ and superiority ng New Covenant over dun sa Old Covenant and yung ritual na ginagawa nila. Yun yung kumbaga sa yung pinaka-hammer na dumidiin dun sa argumento ng manunulat. And the same thing, kung babasahin niyo yung transition ng mga statements na binanggit dyan, yung mga facts na binanggit ng author, from verse 18 onwards, mapapansin nyo na may parehong description ng pattern na kung saan nagkaroon dito ng comparison between two mountains, the mountain of Sinai and the mountain of Zion. In verses 18 to 21, we can see na yung author ay dinidescribe yung experience ng mga Israelita na nandun sa wilderness, nung nakita nila yung glory ng Diyos dun sa Mount Sinai. May mga ginamit dyan na term like tempest, thunder, at kung ano-ano pa na mga talagang nakakatakot na salita. It only describes na kung gaano ka-great and fearful yung Old Covenant. And some commentators describe this as a mountain of fear. While in verses 22 to 24, makikita naman natin yung transition from Mount Sinai to Mount Zion. And Mount Zion symbolizes the spiritual reality of the new covenant, ratified by the precious blood of Jesus. So kung yung Mount Sinai ay nire-represent yung law and yung Old Covenant na nag-embody ng fear and distance from God's holy presence, the Mount Zion represents grace, which signifies the new covenant that anyone is offered to have a confident access in God through Jesus Christ. Kaya nung pagdating doon sa verse 25, makikita nyo yung transition dyan, may babala. Yung warning dyan na kung sino man yung magre-reject intentionally or magre-refuse intentionally doon sa nagsasalita mula sa itaas, the one who warns from heaven will suffer a greater consequence than those na hindi alam yung katotohanan ito. Kaya nga, pagdating dun sa verse 27 and onwards, makikita natin dito na yung warning nag-transition dun sa assurance. From warning,
na magre-reject, magre-refuse, may transition dito papunta sa assurance. Na kung saan, sabi doon, that God will shake the heavens and the earth. And this shaking is about the eschatological judgment na gagawin ng Diyos sa hinaharap. Binanggit dyan na may nangyari in the past, but may mangyayari in the future. Tapos in-explain further siya sa verses 28. Medyo maano po yung pattern, pero sundan nyo na lang po sa verse sa pagbabasa nyo sa inyo. Pero bago siya makarating sa conclusion niya sa verse 28. Pero sinabi rin ng author, after the shaking, nung mga bagay na temporal, from yung shaking na binabanggit dyan, it means that God will separate the temporal from the eternal, and the eternal will remain. And God's kingdom will remain. Yung sinabi sa verse 28. And those who are members of the new covenant will receive and inherit the things that endures eternally, which is the God's kingdom. So basically, pagdating sa 28, ito na yung conclusion ng author for all the facts that he presented, the reality and the truths that he presented from verses 18 to 27. Yung conclusion na nag-arrive yung author dito sa mga to, pagkatapos niya i-contrast yung Mount Sinai against Mount Zion, then yung warning na pinresenta niya for those who will reject Christ and His Word, and the assurance that the believers who will remain faithful with Christ will receive the unshakable kingdom. Now the author shifts to a pastoral conclusion in verses 28 to 29. Sabi niya dito, therefore, it's a statement of conclusion. Let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Then di natapos doon, may karugtong pa, a conclusion within a conclusion. And thus, let us offer to God an acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Makikita natin yung 28 to 29, this is an exhortation, a conclusion and an exhortation kung saan ina-urge nung author yung kanyang mga kapwa mananampalataya na maging mapagpasalamat dahil may tinanggap sila mula sa Diyos. Yun nga yung eternal kingdom of God. But also not just to be thankful, but also to be grateful and to offer what is rightful to God. Emphasizing na ano man yung natanggap nila ay isang bagay na hindi nila pinagpaguran. Wala kayong makikita dyan na pinagtrabahuan nila o tinanggap nila yun dahil may ginawa sila. But rather, it was given out of the grace of God. And because of their union in Christ as part of new covenant blessing. So grace is not merely an emotion, but it's a fitting response to the grace that the gratitude of grace is not an emotion na pasasalamat lang sa Diyos, but ito yung nararapat na tugon natin sa grasya ng tanggap ng mga mananampalataya kay Jesucristo. Kaya nga dun sa exhortation, ang sabi dito ay let us offer the same gratitude na sinasabi ng author. Dapat siya rin ay mag-translate sa atin patungo sa tamang pagtingin, hindi lamang tamang pagtingin o nagbabagong pagtingin sa ating Diyos na mapagbiyaya, kundi mag-render din sa atin ng tamang pagsamba. Kaya makikita nyo dyan, yung term is ginamit is acceptable worship. Hindi lang acceptable worship, but a worship that is full of reverence and awe. So, makikita natin yung flow. Binigyan sila ng grasya ng Diyos. Then, tinatawag sila na maging mapagpasalamat. Then, out of their gratitude, they are called to respond by rendering an acceptable worship to God. So, dito ko po nais kunin yung mensahe natin sa araw na ito. Ito po yung mensahe natin. God's grace produces grateful hearts that worships God with reverence and awe. It is grace that transforms man's heart, making him not only a grateful worshiper or receiver of the grace that He has given to us, but also a willing and a joyful the one who worships God with reverence and awe. Hindi lamang tanging sa biyaya lamang mababago ang puso ng tao upang siya ay maging mapagpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. At gayon din ay nagiging maggalak at willing na sumasamba sa Diyos kung saan sa paraang
tama with reverence and awe. And the more we appreciate God's grace, and the more we become willing, and the more we become joyful sa pagbibigay ng nararapat sa Diyos. Dahil ito yung nararapat na tugon sa pasasalamat na nag-uumapaw sa ating mga puso. Dalawang punto po ang nais kong bigyang diin sa oras na ito. Una, the first point is grace as the reason for our gratitude and worship. Second point, worship o pagsamba bilang expression of our gratitude. So tignan po natin yung unang punto. Grace as the reason for our gratitude. Verse 29 po. Sabi dyan, 28. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Mapapansin nyo, dalawang bahagi ito. Una, exhortation. Let us be grateful. And the next part is the reason. So yung reason po na ito, nais kong hatiin sa may tatlo po akong nais i-emphasize dito sa reason na binigay ng author. Una, the word receiving. The word receiving in some translation, sabi doon sa ibang translation, having received. Ibig sabihin natanggap pero hindi pa kompleto or natanggap na. So, the idea of this word, it's about something like you're receiving an inheritance. So, yung original niyan, parang yun yung parang pinaka-sense ng word na may natanggap kang inheritance but as unmerited gift. So, it implies that it is the one who is receiving this, the receiving na binabanggit dito, yung nakatanggap or tumanggap, it is something that, again, it is not earned or a reward for the things na ginawa niya, but was freely given by God. It is a grace that we are benefiting from the act of God. And yun nga, the act of giving na ginawa dito ng Diyos, hindi ito something na pwede nating i-demand sa Kanya or right na pwede nating i-invoke na bigyan mo ako dito, bigyan mo ako niyan. But rather, it was freely given out of His sovereignty. Binigay ng Diyos sa atin by grace. That's grace, di ba? That's why, yung sabi dito ng author, the tamang response sa pag natanggap natin na hindi natin pinagpaguran, na hindi natin i-learn, sabi niya is, let us be grateful. Because it is the right attitude towards grace. Kung may natanggap ka, may nagbigay sa'yo nang wala ka namang ginagawa, na binigay sa'yo na isang bagay, tas bigla ka lang, di ba ang natural na response is gratitude, thankfulness. And napaka-unnatural na ang magiging tugon dun ng tao, dun sa binigay na grace sa kanya, ay kawalan ng pasasalamat. It's unnatural. The natural response of someone who have received a grace is to respond with gratitude. And alam natin na nung tayo ay binigyan ng Diyos ng biyaya, hindi lang niya tayo binigyan ng biyaya, binuksan niya yung mata natin para ma-appreciate yung biyayang yon. Inopen niya yung mga mata natin, yung mga spiritual na mata natin para makita yung grace na binistow niya sa atin. And thus, ibig sabihin nun, ang trabaho natin is to appreciate, to have a greater appreciation, and to cultivate yung appreciation natin sa biyayang ibinigay sa atin. For without appreciation, man will never be thankful. Romans 1:21, di ba? Yun yung sinabi ni Paul na yung mga tao, hindi man lang sila nagbigay ng parangal sa Diyos. For although they knew everything, na kitang-kita na binigay ng Diyos, but they doesn't appreciate. So yung panawagan sa atin is to appreciate because we are just recipients. We are just receiving the grace from God. At pangalawang punto na nais kong tignan natin dito, yung after nung receiving is the kingdom o basileia. Receiving a kingdom. I just wanted to clarify that the kingdom here doesn't mean that we will be kings, that we will be possessing our own kingdoms and we will become queens and leaders of our own kingdom. But the common interpretation here is that we will be part of the
God's kingdom. We will become citizens of God's kingdom. A privilege not given to everyone. Yun yung iniisip ng karamihan tao na lahat tayo anak ng Diyos, na lahat tayo kabilang sa kaharian ng Diyos. But that's not the truth. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi yun totoo. Yung pribilehiyong ito ay binibigay lang o binigay lang sa mga mananampalataya. Pero the question is, bakit mahalaga na maging bahagi ng kaharian ng Diyos? Why does it matter? Why does it matter that we are a citizen of God's kingdom? Let me answer this by showing an illustration. Pilipinas po ngayon ay nasa hot seat kung ikaw ay Pilipino. Maraming mga Pilipino nagsasabi, sana ganito na lang akong nabuhay sa ganitong bansa, sana nasa ganitong bansa na lang ako, ayoko nang maging Pilipino. It is saying that he wanted to become a citizen of other country because of the privileges, the benefits, the leadership, the authority. And did you know na dalawa lang po ang paraan para maging citizen ka ng isang bansa? Una, by birth, by virtue of birth. So hindi natin pwedeng mapili yun automatically. And secondly, is by virtue of naturalization process. Yung mga imports po natin sa basketball, sa Gilas, they are going through a process na tinatawag na naturalization process na kung saan para maging Pilipino sila, ay kailangan nila dumaan doon sa proseso ng bansang iyon. It is not the same thing with God's kingdom. Hindi tayo by birth, bahagi ng kingdom of God, and there's no such as process of naturalization na magpapile tayo sa Diyos ng apela para gawin tayong citizen ng kanyang kaharian. That says na sa earth kingdom pa lang matindi na yung standard. But in God's kingdom, it is not the same process that we think. Pero, there's a good news. There's a way to God's kingdom, and that is through His Son. That is through Christ alone. When you become a believer, you are in Christ. You are united in Christ. Thus, you are part of God's kingdom. You become a citizen of it. And it may not be hindi pa natin nararamdaman yung full-blown God's kingdom dito, but we are already enjoying the blessings of being part of it. The dominion of God, the protection of God, the provision of our King, the leadership of our King. Lahat yun, nakararamdaman na natin ngayon pa lang, though hindi pa siya fully consummated. Iba-iba man yung tingin ng mga tao kung ano yung pinaka-itsura ng kingdom, ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Iba-iba yung view dito, pero merong common understanding that Christ is the King of this kingdom, that we are already enjoying the benefits of this kingdom, that our King, who are leading us, we're already shaping yung mga buhay ng mga citizen nito. And kung may common man is in eternity, that this kingdom is the kingdom that only stands forever. So imagine, now, nakikita nyo na po ba yung value ng being part of the kingdom of God? So kung lahat ng kingdom ay babagsak gaya ng binanggit doon sa verse 27, na pag sinake ng Diyos yung mundo, at lahat ng kingdom ay babagsak, malulusaw, madudurog, and only God's kingdom will remain, what will happen to you if you are not part of God's kingdom? So, make us mag-contemplate po tayo sa katotohanan na iyan. And again, maraming mga taong nagsasabi na God is with us, God is with us. But how can you be sure that God is with you if you are not part of God's kingdom? It's just a false assumption na magsabi na tayo ay kasama natin ng Diyos tas hindi tayo bahagi ng God's kingdom. So that's the importance of being part of God's kingdom. It matters because you can truly say that God is with you if you are part of God's kingdom. So another question that I would like to say is, nung pinag-isipan ko to, meron bang mga tao na dinagdag sa kaharian ng Diyos na against their will? Meron bang mga tao na dinagdag sa kaharian ng Diyos na ayoko maging bahagi dyan? Parang, maraming mga tao, ayoko maging Pilipino, ayoko maging Pilipino. Alis na lang ako ng bansa. Meron bang mga ganun? The answer is no. No one is added to the God's kingdom because against their will. Because
Again, I say this earlier, when we become Christians, when we become believers, inopen ng Diyos yung mga mata natin. Nakita natin yung spiritual reality of God's kingdom, the beauty of it, the majesty of it, the importance of it. So, paano natin sasabihin na may napilitang pumunta at maging bahagi ng kaharian ng Diyos kung ganito yung ganda at beauty at importance ng kaharian ito? And we all know that doctrine is what? Irresistible grace. Irresistible grace. That God opened our eyes to see the beauty and wonders of His King, Jesus Christ, and His kingship. Di ba ayaw nating mabuhay sa mundong puro kaguluhan? Ayaw nating mabuhay sa mundo na puno ng kasalanan. May good news, yung kingdom ng Diyos. Ganito yung look forward natin. Ganito yung inaasahan nating mangyayari at His consummation. So, the lesson here is, being a citizen of God's kingdom is not a right we can impose or invoke to God, but a privilege that we enjoy because of grace. Na-enjoy lang natin yung pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos dahil sa biyaya. So, ang challenge para sa atin is, let us be thankful. Again, let us be thankful and live as grateful citizens. Di ba napakasayang mamuhay sa isang kaharian na alam mo na puno ng kapayapaan. Alam mo na hindi ikaw yung mag-uumpisa ng kaguluhan. Na hindi ikaw yung magkikreate ng rebellion. Walang kaharian na namumuhay ng puro kapayapaan at kasaganahan, tapos ikaw gusto mo labanan yung hari. But rather, if you are citizen of this kingdom, then live as grateful citizen. Then live as the one who submits to its king. Kasi hindi na tayo outsiders, hindi na tayo mga NPA na rebelde, na gustong magtayo ng sarili nating kaharian. We are under the kingship of a gracious king. Hindi siya tyrant na pwede na lalabanan natin, na magtatayo tayo ng sarili nating gobyerno. But rather, ang tinatawagan sa atin ay maging appreciative, maging thankful for all His provisions, for all His protections, and authority sa atin. Dahil yun ang itsura ng isang grateful na citizen ng kaharian ng Diyos. Hindi lumalaban, hindi nagpapasaway, hindi nagkikreate ng sarili niyang kaharian. And thirdly, hindi lamang ito nakatanggap tayo ng kaharian. Ito yung kamangha-mangha. A kingdom that cannot be shaken. Meron na akong preview kanina. Sinabi ko, yung kingdom na yun ay mananatili. Yung word na cannot be shaken. Yung ibang translation nito, it means immovable, not subject to any disturbance. So, based on its context, God's kingdom is something that is eternal, that will endure forever, that is superior to any earthly kingdoms and temporal kingdoms that has established in this world. Ganun yung superiority ng God's kingdom. Sabi nga ni Benson, dito sa parehong text, sabi niya, the kingdom of God shall never be changed, but shall remain to the end of time. And sabi rin ni Barnes, God's kingdom is the only kingdom which we can be certain. The only empire which is destined to never fall. And if it were temporary or liable to be overthrown at any moment, there's no encouragement on it to persevere. But in this kingdom, there's every encouragement, for there is an assurance. Sinabi ni Barnes, itong kaharian ng Diyos, nung sinabi ng Panginoon na it cannot be shaken, there is every encouragement, for there is an assurance. Ito yung promise na natanggap ng mga mananampalataya na i-enjoy because of the new covenant blessing. And sinabi, we will inherit it. Even though it's not yet, again, consummated, but we are already looking forward to it. We are already part of it. And kung ito yung nilulong natin, at kung ito yung dinedesire natin, then we have every reason to be grateful to God. Even though hindi pa siya kompleto, hindi pa siya consummated, we have all the reason to be joyful, to look forward, to long for it. Because
Sino ba yung nag-assure sa atin ng kingdom na to? Walang iba kundi ang Diyos natin, that it is not a temporal thing, but a thing that will last even on eternity. And if we are thankful to God, marami sa atin nagpapasalamat sa mga temporal na bagay, sa mga temporal na biyaya, sa mga temporal na mga kalakasan, even sa buhay natin. How much more itong blessing ng eternal kingdom that will last even to eternity? Isn't this worthy of a continuous appreciation? Isn't this worthy of our everlasting gratitude? Diba? Madaling magpasalamat sa mga bagay na nakikita natin. Pero doon sa bagay na hindi fully pa ganun ka linaw, it takes faith to be thankful for this. My point is, all of these things, all of these reasons that I've highlighted are all God's given graces. And we are only receiving it because of our union with Christ as part of the new covenant blessing. And itong doctrine na pinresenta ng author dito na ang mga mananampalataya ay makakatanggap ng walang hanggang kaharian ay hindi lamang para i-encourage sila na mag-persevere. Obviously, yun yung isang main reason. But also for them to have a deeper appreciation kung ano ba yung natanggap nila mula sa Diyos. We must take note that yung pasasalamat, yung command to be grateful, is hindi detached yan sa reality. Hindi yan detached sa doctrine na pinangahawakan natin. For we must know and understand what we're thankful for. It is hard to be thankful kung hindi natin alam kung ano yung pinagpapasalamat natin. So our gratitude to God must be rooted in truth, in doctrine, and our understanding of His grace to us. Otherwise, yung pasasalamat natin will always remain shallow. Hindi yan lalalim, hindi yan uugat, hindi yan titibay. Kasi hindi mo rin alam kung ano ba talaga yung pinagpapasalamat mo. So ang challenge sa atin is to cultivate a heart that is not just growing in understanding, that grows in a great pag-appreciate ng mga biyaya ng Diyos, gayon din lumalago sa kaalaman sa biyaya. For we must know kung ano ba talaga yung pinagpapasalamat natin. Again, it is hard to be thankful for the things that we doesn't know. So, ang challenge sa atin is palaguin natin. Huwag tayong manatili sa salitang grasya lang. Huwag tayong manatili sa salitang biyaya lang. Ano ba yung biyayang yun? Dito in-specify ng author. In-specify niya kung ano yung biyayang natanggap nila. And that is the challenge for every believer. We have this. Contains many promises. And those promises are grace. And we must grow in understanding and knowing those promises. For without knowing those, our gratitude will always be shallow, mababaw. But I would like to highlight the reality, if there is a greatest reason for us to be grateful to God, walang ibang dahilan na mas higit pa kundi dahil lamang sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang ebanghelyo, natatamasa natin yung mga blessings ng pinagpaguran ng Panginoong Jesus. Again, hindi natin pinagpaguran yon. Hindi tayo namatay doon, hindi tayo naghirap doon. Hindi yung dugo natin yung dumanak doon. And yet, nararamdaman natin na ambunan tayo. Kung pwede yung term na binaha tayo. Binaha tayo ng grasya ng Diyos dahil kay Kristo, dahil sa kamatayan niya. At yun ay dapat na magtulak sa atin, hindi sa isang araw na pasasalamat, kundi sa pasasalamat na hanggang tatagos sa walang hanggan. Natatagos sa mga buhay natin, kung paano natin pamuhay yung mga buhay natin, at lalong-lalo na patungo sa pangalawang punto, natatagos sa mga pagsamba natin. Sinabi ng author, hindi lamang natatapos sa pasasalamat yung exhortation dito, kundi sinabi niya, the expression of gratitude should translate to our worship. So yan po, yung gusto kong puntuhin sa pangalawang punto, worship as the expression of gratitude to offer an acceptable worship to God. Ang pinaka-ekspresyon
ng ating pasasalamat sa Diyos ay kung paano natin sinasamba ang Diyos. So, notice the word thus. Here, sabi dito, thus, let us offer to God an acceptable worship. Yung thus po dyan, it's an adverb that is used to introduce a logical conclusion basing on a fact or a reason. So, nung sinabi ng author na nakatanggap kayo ng walang hanggang kaharian, therefore, may therefore sa una, pangalawa, therefore ulit, therefore, sambahin nyo yung Diyos nang nararapat sa Kanya with reverence and awe. Yun yung parang flow of thought nun. Because the expression of our gratitude should be translated to our worship. And the willingness to offer and render what is worthy to God, that is a rightful and worthy of worship, ay natural lamang na tugon ng isang taong may malalim na pasasalamat at pagkaunawa sa biyaya. Dahil ang tunay na sumasamba, dapat ang worship is organic. For no one should worship God forcefully. Instead, lahat tayo na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, ay dapat nagpapasalamat tayo dahil nag-uumapaw yung mga puso natin. Hindi dahil napipilitan tayong hilahin yung mga paa natin, or kaya meron tayong minimit na checklist, or out of something na any reason, but rather, it is the gratitude that drives our hearts to worship. Nag-uumapaw yung puso natin sa pasasalamat. Hindi dahil sa mga ginawa at ibinigay sa atin ng Diyos. For God is not pleased in a worship that is forced or full of grumbling. Kung aalalahanin nyo, itong parehong Israelites na binanggit sa verse 18 to 22, sila rin yung parehong Israelites na nagreklamo sa Diyos. Alam natin na niligtas sila ng Diyos mula sa kamay ng mga Ehipto para sumamba. Hindi hiwalay yun. Yun yung talagang sinabi sa kanila. Let my people go so they can worship me. Yun yung sinabi ni Moses nung kinakausap niya yung Pharaoh. And yet, ano yung ginawa ng mga taong ito? Napipilitan silang sumamba lagi sa Diyos. Nagrereklamo sila. Iniisip nila mas mabuti pa yung buhay nila sa Ehipto, na mas makapangyarihan yung Diyos ng Ehipto. Rather than appreciating and becoming a grateful worshiper and willing worshipers, ang tugon nila dun sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos ay pagrereklamo at napipilitang pagsamba. Kundi pa papatay yung Diyos ng ilan. Hindi sila yuyuko. Hindi sila pipigilan sa hindi sila matatalo sa gera. Hindi sila yuyuko. Meaning, yung pagsamba nila ay napipilitan. Hindi dahil sagana sa pasasalamat na niligtas sila ng Diyos. So, ang punto ko po dito is, kung paano natin tinitignan yung biyaya ng Diyos ay nagre-reflect yan sa kung paano tayo sumasamba. Yung mga taong may totoong appreciation at mapagpasalamat sa natanggap nilang biyaya, sila yung handang-handang sumamba ng may kalayaan at na may kasiyahan sa kanilang mga puso. Of course, hindi sila buong buhay ng mga mananampalataya na may kagalakan tayo sa pagsamba. May mga times na nahihirapan, nag-i-struggle, mababa ang spiritualidad natin due to various circumstances of life. But often, alam natin yung pinakadahilan at ugat kung bakit hindi tayo nagde-delight sa Diyos, sa pagsamba natin sa Diyos dahil sa kasalanan. Though we understand that it is not, may mga times na nawawala yung delight natin sa worship. Kung kanina, delight in word. Ni Paul, ngayon, delight in worship. But this should not be a normal state of the people of grace. Because we have every reason to be delightful in our worship of God. We have every reason na maging mapagpasalamat sa pagsamba natin, na maging masaya tayo sa pagsamba. Huwag tayong manatili sa kalagayan na lagi na lamang walang kasiyahan ng pagsamba natin sa Diyos. So, ang challenge para sa ating lahat, let us evaluate our delight in worship. Are we joyful? Are we thankful for it?
Or do we feel forced or obliged? Because when we worship God, it's not just, hindi lang ito expression ng ating pananampalataya. Truly, it's true that it is an expression of our faith, but it's also an expression of our gratitude for Him. We worship Him because we are truly thankful sa ginawa niya sa atin. And in case that we don't have the same delight as we have in the past, kung nawawala na yung delight na meron tayo nung una nating nakilala ang Panginoong Jesucristo, we must pray. We must ask God to pray, to bring it back to us. Si David, sinabi niya, God, bring me back the joy of my salvation. You are called na wag manatili doon sa state na yon. It's a very abnormal state ng isang mananampalataya na lagi na lang walang delight sa pagsamba. We should challenge ourselves. We should pray. Kailan mo huling pinag-pray? Panginoon, bigyan mo ako ng kasiyahan sa pagsamba. Paalala mo sa akin yung mga ginawa mo, nakabutihan. And we must move forward. Let's be active in identifying those graces na natanggap natin. Hindi tayo sinusubuan ng Diyos na pray. Tapos wala kang ginagawa. Pray, wala kang ginagawa. You must be active in identifying and meditating those graces na natanggap mo. Tinanggap mo yan. Nasa puso mo yan. Sabi nga nung isang quote na nabasa ko, gratitude is the memory of the heart. Nasa puso mo yung pasasalamat na yan. It's just na naging kalos yan na kailangan mong halukayin at alalahanin yung reason ng pasasalamat mo sa Diyos. It takes activity. It takes being intentional for it. For only having a genuine sense of gratitude to God, we will able to find delight in worship. Kung walang totoong kasiyahan, pasasalamat sa puso, sa biyayang natanggap, kahit kailan hindi tayo magiging masaya dito sa pagsambang to. It's just a religious activity gaya ng mga Israelita na pinarusahan ng Diyos. Gaya ng mga Israelita doon sa panahon ni Malakay na kung saan sinabi ng Diyos, isarado nyo na lang yung templo. Sumasamba kayo pero hindi kayo sumasamba talaga. That is the very point. Dapat meron tayong malalim na nag-uugat na pasasalamat sa Diyos para maging masaya tayo sa pagsamba. But hindi lang po ordinaryong pagsamba. Hindi pagsambang nakaugat sa kung ano yung nararapat sa Diyos. Sabi diyan, let us offer to God an acceptable worship. Hindi sinabi diyan, let us offer to God whatever worship. Hindi sinabi diyan, let us offer to God whatever we think our worship is, but rather an acceptable worship. Tayong mga Pilipino po, ay meron tayong magandang cultural practice na kapag may mga magandang nangyayari sa buhay natin, or may mga blessings na natatanggap tayo, yung open na tugod ng pangkaraniwang Pilipino ay pumupunta sa simbahan. Sasamba, magpipray, yung iba pa nga, yung pinaka-extreme, yung alam natin, yung Nazareno, yung devotion nila is matindi, once a year na devotion. Mukha tong mabuti, mukha tong maganda, pero yung reality nito is, totoo bang nakakaluwalhati ito sa Diyos? Tama yung tugon na maging mapagpasalamat, tama yung tugon na sumamba, pero yung the way they do the worship is not godly or ungodly. So, yun yung sinasabi, tingin kong sinasabi ng author dito. We can be grateful to God and yet not offer the right worship. Kaya sinabi niya dito, in-emphasize ng author let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. For our God is holy. We cannot offer whatever things that we think that is good for us, enough for us. But rather kung ano yung nararapat sa Diyos. Hindi ito yung pagsamba na whatever na naiisip natin. Pero kung ano yung nararapat sa Diyos. Sabi niya, acceptable worship. Acceptable worship refers to the worship that God accepts,
that God prescribes, where He is glorified, and only by the power of the Spirit and mediation of Christ will our worship be acceptable to Him. And it must be done with reverence and awe. For without faith, itong standard na nabanggit ko, na dapat ito'y tinatanggap ng Diyos, ito'y dapat pinrescribe ng Diyos, ito'y dapat na Diyos ang naluluwalhati, ito'y dapat empowered ng Holy Spirit, ito'y dapat minemediate ni Christ. Pag inisip natin, napaka-demanding naman ng worship na to. Napakataas ng standard. Napaka-tindi para ma-meet. But we must remember, we are worshiping a holy God that is worthy of this. Hindi to basis ng kung ano yung tingin nating sapat sa Kanya. Ang reference point ng worship natin, yung term na acceptable, is siya. Kung ano yung sinabi niya acceptable sa Kanya, yun ang acceptable. Hindi kung ano yung acceptable sa akin, yun ang magiging acceptable, yun ang tatanggapin niya. Baliktad ang nangyayari. We offer what is ought to God. And we need grace for this. We must admit that we cannot follow yung standard ng acceptable worship on our own. We need grace. For only through grace, yung mga tinatanggap nating worship, doon lang siya magiging acceptable sa Diyos. Sabi nga ni Matthew Henry, we cannot worship God acceptably unless we worship Him with reverence and awe. And only the grace of God enables us to worship Him properly. Kanina, yung grace ang humukubog sa puso natin para maging mapagpasalamat, grace lang rin ang magiging dahilan para tanggapin ng Diyos yung pasasalamat natin. Kahit gaano pa tayo, gaya ng mga Pilipino, na grabe yung debosyon doon sa Nazareno, na handa silang apakan ng mga tao, handa silang, minsan may mga time na nai-stampede pa, may mga, parang ang ganda tignan ng debosyon nila, ang ganda tignan nung ginagawa nila doon. Pero in reality, it's kind of useless. It's kind of worthless. Totoo na mapagpasalamat sila, pero without grace, it is a worship that God will not accept. And this is the paradox of God-centered worship. We are called to strive in our worship, gaya ng sinabi, na with reverence and awe. We are called to worship God in acceptable way, na hindi tayo sasamba lang na, kaya nga tayo, di ba, nandito, na ino-observe natin yung RPW, because it is what God has prescribed. Tinatawag tayo, yung paradox ng tinatawag tayong gawin, yung mga dapat gawin natin bilang mga worshiper, na dapat yun yung standard natin, pero hindi lang yun yung dahilan para tanggapin ng Diyos yun. While doing our part as worshipers, we need to rely dun sa grace ng Diyos, na tatanggapin niya yung pagsamba natin. We need to invoke grace habang ginagampanan yung trabaho natin. And that's the paradox of it. Totoo na kailangan magpagod, maghirap, magsumikap sa pagsamba. Pero totoo rin na hindi nandun yung pag-asa mo para tanggapin ng Diyos yung pagsamba mo. The point here, knowing God, that yung pinakapunto na nais kong gawin dito, na parang napakabigat at napakadami at napakaraming dapat isipin sa tuwing magbibigay tayo ng nararapat na pagsamba sa Diyos. Isn't this discouraging? Parang nakaka-discourage naman sumamba sa Diyos. Parang, wag na lang ako sumamba, dami namang demand, ang taas naman ng standard. Parang, paano ko nga naman yung mamimit? Parang wala namang mangyayari. Hindi ibig sabihin na dahil napakataas ng Diyos, napakataas ng standard niya, titigil na tayo sa pagsamba. Titigil na tayo sa pag-offer ng nararapat sa Kanya. But rather, it's a call for us to take worship seriously. It is a call for us to take worship faithfully while fully relying on His grace to accept our worship. For our God is worthy of it. Balibalik ta rin man natin ang mundo, ang Diyos ay karapat-dapat ng lahat ng nabanggit ko kanina. So, ang challenge para sa atin, let us evaluate on how we view our worship.
Let us evaluate yung mababang pagtingin natin or hindi nag-i-strive na pagsamba natin. Let us repent of those low view of worship, for our God does not deserve that. Hindi karapat-dapat ang Diyos sa mababang pagtingin na pagsamba. Sabi nga, for He is a consuming fire. But be encouraged. Be encouraged. Continue to offer an acceptable worship to God despite of failing these standards. Continue to strive to do what is God prescribed. Alam natin na magpe-fail tayo. We'll always fall short. Pero ang confidence natin ay hindi dun sa mga best efforts natin, hindi dun sa mga commitment at dedication natin, but because we have the perfect mediator who mediates for us. At hindi lang isang beses na mediation yun. It is a continuous mediation. When we offer to God, we offer to Christ na siyang nag-offer sa Ama para maging katanggap-tanggap yung pagsamba natin. At tanging sa paraan lang na yun, nagiging katanggap-tanggap yung pagsamba natin. So, be encouraged to do our part in the worship. To be faithful, to be striving, and to take worship seriously, and by continuously relying on the grace that our mediator is mediating on behalf of us. Yun yung confidence natin. Hindi dahil perfect ko yung attendance ko for this year. Hindi dahil nakatuon yung buong kahit na may sakit ako, nagsusumikap akong sumamba. Totoo yun, maganda. Pero hindi doon yung confidence mo bilang isang mananamba. Dahil kay Kristo lamang ang pag-asa natin para tanggapin yung pagsamba natin. Bilang pagtatapos po, this sermon is reminding us na ang buong daloy ng pagsamba ay nag-uumpisa sa biyaya at nagtatapos sa biyaya. Dahil sa biyaya, may dahilan tayo para maging mapagpasalamat sa Diyos. At ang biyaya ang nagtuturo sa atin patungo sa mapagpasalamat na pagsamba. At tanging sa biyaya lamang, kaya tinatanggap ng Diyos yung ating pagsamba. Kaya sa lahat ng ito, masasabi na lang natin, Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Dahil may reason tayo para sumamba. Dahil ini-enable niya tayo para sumamba. At dahil tinatanggap niya yung pagsamba natin dahil sa biyaya, wag na wag natin yung makalimutan. Papuri at pasasalamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalala sa amin na dapat ang puso namin ay lumago sa pasasalamat sa mga biyayang natanggap namin. Dahil hindi kami ay mga mananampalataya na binigyan ng biyaya. Biyaya lamang na hindi namin deserve, na hindi namin pinagpaguran, ngunit malaya at soberanong ibinigay sa amin ng Diyos. Ngunit hindi natatapos sa pag-appreciate sa biyaya yung mga utos niyo sa amin, kundi ito'y dapat na mag-translate sa amin sa kung paano namin kayo sambahin, kung paano namin tignan yung pagsamba, kung paano namin ibigay yung nararapat sa inyo na pagsamba. Kaya nawa Ama, patawarin niyo kami dahil alam namin sa aming mga puso, pumapalya kami sa pagsamba namin, pumapalya kami na maging appreciative sa mga graces ninyo at nakakalimutan namin yung mga ginawa niyo sa amin gaya ng mga Israelita, Panginoon. We are no better than them, Panginoon. But if we are be honest, hindi talaga namin kaya on our own, Panginoon, to worship you that is acceptable on you, Panginoon. But our confidence, Panginoon, lies na may namamagitan para sa amin ng Panginoong Hesukristo na siyang patuloy at nananatili na namamagitan sa mga pagsambang ginagawa namin kahit sa kabila ng mga kakapusan na ginagawa po namin sa pagsamba, Panginoon. Naway ma-encourage kami na magsumikap sa aming pagsamba habang sumasandal at umaasa sa biyaya na tanging sa biyaya nyo lamang tatanggapin at dahil lamang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kaya magiging katanggap-tanggap yung aming pagsamba, Panginoon. Rebuke us, Panginoon, also sa mababang pagtingin sa pagsamba
at rebuke us whenever we are not grateful sa mga biyaya niyo sa amin, Panginoon. Naway may pamuhay po namin ang mga katotohanan ito at patuloy na humubog sa aming mga puso, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus-Kristo, ito po yung aming samot dalangin. Amen at amen.